Ah, Gandang umaga mga Burakon. Kaya gabi sa inyo. Ito papakita ko naman paano ikasa yung tela para sa strainer. Itong kabila. May pako. Itong gagawin eh, 2 years lang. Nung nakaraan 3 years yung ginawa. Dapat magsisimula sa gitna para naka-spread siyang ganon. Papuntang kaliwa. Para na-stretch habang inihila sa kaliwa, didiin naman sa para maabot masip sa pako. Yan. Tapos yan. Papunta naman kanan para naka-stretch. Tapos sa baba, ganun ulit. Magsisimula ulit sa gitna, pero sa baba sa gitna, tapos pahilap pababa. Ayan. Pahilap pababa para stretch. Tapos ayan, kaliwa ulit. Para medyo masabay ng konti. Paprato mo sa kanan. Tapos ito, habang hinihila, pababa, papunta naman ng kaliwa. Para talagang naka-stretch siya. Ang idea kasi dito, para siyang tambol. Parang ano, para pag nagletra, hindi siya kulubot at saka madali letram pag naka-stretch. Pagkatapos dito naman sa dulo, simula rin sa gitna, hila palabas, tapos papuntang taas naman. Yan. Tapos ganoon naman dito, palabas, pababa. Yan. Tapos dito pababa, papuntang kanan naman. Tapos dito, nililipat ko lang to kasi pag kailangan mahaba, yung nakaraan 3 years yung ginawa ko. Ayan, 2 years lang, kaya nililipat ko lang to. Tigas. Simula rin sa gitna, pataas, para stretch. Yan. Kaya pala ang tawag sa tela na to, coco cloth. Kasi may ginagamit ding isa, yung tawagin na malambot siya eh. So tagal nang di ginagamit. Doon mas maganda gamitin kasi medyo matigas ito para may almidon. Tapos nabibili ito sa mga yung nagtitinda ng mga tela na may pang mga art workshop, yun ginagamit din ito minsan yung para sa painting. Yun, mas nalalagay na ng po. Ngayon, para magletra, para magkaroon ng line, itong madaling yung perdible na malaki, tapos guguhitan ng chalk. Yan. Parang yung sa karpintero.
Yan, diretso pitik niya. Tapos another line. Ganun lang kasi gawa sa streamer, sa tela. Sana mabalik ulit yung streamer na tela kasi nasasabay na nasa tarpaulin. Yun lang, maraming salamat. Kahit paano may nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman. Bye-bye!